Okay, magandang gabi pong muli sa lahat ng ating kasama at kapanalig, mga kaibigan, kapatid sa Panginoon. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating gawain ng pag-aaral, ang ating daily life devotion, at ito nga po ay serye ng pag-aaral sa aklat ng Isaiah. Tayo ngayong gabi ay nasa pagpapatuloy ng chapter 27 verses 2 and 3. Kagabi ay nasimulan natin ang ating aralin ng chapter 27 verse 1, at ito nga po ay tumalakay doon sa gagawing pagpaparusa ng Panginoong Diyos muli sa mga tao, doon sa mga masasamang tao. So bago po tayo pumalaot, bago tayo pumasok na maigi sa ating talakayan, tayo po ay sama-sama muna dumulog sa Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa gabi ito. Patuloy mo kaming pagpalain, gabayan, turuan Ama at samahan sa pagtalakay po na ito. Amin pong pinapaubaya sa iyo ito. Turuan mo kami Ama, maging kalugod-lugod sa iyo ang aming gawain at ikaw ay aming mapupurihan. Marami pong taong makarinig ng mga salita mo Ama, at sa pamamagitan nito ay maunawaan ng bawat isa ang mga mangyayari sa dulong panahon. Pagpalain mo kami gabayan Panginoon. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so yan po, tayo po ay tumalakay. Magandang gabi ulit, Ate Josie, salamat. Kagabi tinalakay natin ang panimula ng chapter 27, at ito nga po ay tumutukoy. Sabi dito, sa araw na iyon, gagamitin ni Yahweh ang kanyang malupit at matalim na espada. Paparusahan niya ang Leviathan, ang tumatakas na dragon, at papatayin niya ang halimaw na nakatira sa dagat. So kagabi, na-discuss din natin, bagamat kagabi napansin ko, paputol-putol yung ating signal, pero ang tinalakay natin kagabi ay nakasentro sa gagawing pagpatay, pag-ubos ng Panginoong Diyos doon sa mga lumalaban sa kaniyang kaharian. Sa magandang gabi, kapatid Gertrudes Lasap, uubusin ng Panginoon yung mga lumalaban sa kanya, mga nagpapahirap sa kanyang bayan ng Israel. Ang ginamit na simbolismo dito yung Leviathan na tinatawag na sea monster, o kaya ay mga hayop sa ilalim ng dagat, at sila ay gumagawa ng mga masasamang bagay, nilalabanan, kinokontra nila ang mga gawain ng Panginoon, at particularly doon sa sitwasyon ng Israel. Sa ating kasalukuyang panahon, itong mga Leviathan na ito ay ito'y tumutukoy doon sa mga hadlang sa pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Diyos. Mga bagay na nagpapalala sa pagkagumo ng tao sa kasalanan. Sa halip na dumulog sa Panginoon ay nauuwi pa sa mga pagkakasala. Pwede natin isama sa mga sitwasyon na ito yung tinatawag nating pride, yung ego, yung kayabangan o pagmamataas, at dito galit na galit ang Panginoon. Yung tinatalakay sa verse 1, ito'y sa kapanahunan ng Great Tribulation, kung saan ang lahat ng mga negatibong elemento na yan, mga negatibong bagay na kumukontra at lumalaban sa gawain ng Panginoon at sa paglago ng pananampalataya ng mga tao, ito ay pawang uubusin ng Diyos. At yun ang higante na tinutukoy na kung tawagin na Leviathan, ito ay papatayin at uubusin ng Panginoon. Bakit niya gagawin ito? Magandang gabi, Sir Irene. Salamat sa pagsama uli. Bakit gagawin ng Panginoon ito? Dahil during the tribulation period, ito yung panahon ng pagpaparusa o paghatol sa mga taong hindi nanampalataya at hindi sumunod sa Diyos, maging yung mga tao na nagiging dahilan ng paglayo ng mga tao o yung mga sitwasyon. So, aalisin lahat ng Panginoon ng mga negatibong bagay na ito para pagkatapos ng Great Tribulation, wala na yung masasama sa mundo. Dahil dito niya i-establish yung tinatawag nating millennial kingdom. Ayan. So, salamat sa Paring Edgar sa ating nakasama ulit sa gabing ito. Okay. So, ngayon, ating ipagpapatuloy dun sa talatang 2 at 3 ang sinasabi dito. Sa araw na iyon, sasabihin niya sa kaniyang mainam na ubasan, akong si Yahweh ang nag-alaga
ng ubasang ito na dinidilig bawat sandali at binabantayan ko araw at gabi upang walang manira. Magandang gabi kay Ate Marilyn Moyano, kay Brother Edgar, sa aking kaibigan sa Taguig, at si Pastor Danding sa Los Baños, Laguna. Yan. Okay, so ang pamilya sa nabahagi ng Biblia, ang mga salita o mga nilalaman ng mga talatang ito. Ang mga tao o bayan ng Diyos ay inihambing sa isang ubasan at ito rin ang ipinahayag sa Kabanatang 5. Ang naging tema nga lang doon ay ang pagiging suwail ng mga puno ng ubas o ng mga tao. Kaya nung panahon ng anihan, ang naani sa kanila ng Panginoon ay maasim na bunga na tumutukoy doon sa mga ugaling masasama ng mga Israelita. Magandang gabi kay Cathy, dyan sa Antipolo, mga kasama natin sa Yasim, at inaanak din natin. Andyan siyempre si kanilang mama, si Ate Linda, at si Ate Babe Spontanillas from Calapan City. Salamat po sa inyong pagsama sa ating talakayan. Okay, tuloy po natin. So ito nga sitwasyon na to sa Kabanatang 27 ay tumutukoy sa kapanahonan ng Great Tribulation, particularly yung binanggit sa verse 1. At sabi doon sa verse 2 and 3, ulitin natin na kung si Yahweh ang nag-alaga ng ubasang ito na dinidilig bawat sandali at binabantayan ko araw at gabi upang walang manira. So muli, sa pagkakataong ito, ginamit na simbolismo yung ubasan. At ito ay tumutukoy sa mga tao na sumunod sa Panginoong Diyos. Sa panahon ng Lumang Tipan, ito ang mga Israelita. Sa panahon natin, tayo ito na mga mananampalataya na o yung body of Christ, na yung universal church na tinatawag natin, na mga nanampalataya at sumusunod sa Panginoong Diyos. Doon sa Kabanatang 5, may binabanggit doon na ang Diyos ang nagtanim ng ubas, ihilukay niya ito, diniligan, pinalago, subalit nung panahon ng pag-aani, ay naging maasim ang bunga. Ito yung particular na sitwasyon ng Israelita. Inalagaan ng Panginoong Diyos, iniligtas sa mga kalaban nila, pero noong anihan na, ay maasim. Ang salitang maasim doon sa Isaiah chapter 5, tumutukoy sa mga naging pagsuway at mga kamali ang ginawa ng mga Israelita. Sa bahaging ito ng chapter 27, ang naging tema naman ng talatang ito ay ang panunumbalik ng magandang buhay ng mga tao na ilinarawan sa pamamagitan ng ubasan na matiyagang dinidilig o binabantayan ng tagapagtanim, ang Panginoong Diyos. So ganoon pa rin kung paanong inalagaan ng Panginoong Diyos yung mga ubasan o yung ubas, the vineyard, doon sa chapter 5, ganoon pa rin ang ginagawa niya. At ang sabi niya dito, matiyagang dinidilig o binabantayan ng tagapagtanim. Tayo po yung binabantayan ng Diyos. Ano yung binabantayan ng Panginoon sa atin? Yung simbolismo dito, yung ating mga ugali, yung katotohanan ng ating pananampalataya, yung ating pride, yung ego, yung pagmamalaki, pagmamayabang, yung katigasan ng ulo at pagsuway. Kung yung mga Israelita na literal na pinili ng Diyos ay sumuway sa Kanya at nagkaroon ng masasamang ugali na tutong sumuway, ay lalo na tayo na hindi natin direktang nakita ang Panginoong Diyos. So, kahit mga totoong Kristiyano na, may pagkakataon na sumusuway pa rin. Sa totoo lang po, masakit man itong banggitin, minsan kahit mga pastor, sumusuway pa rin sa kautusan ng Panginoon. Sensya na po kayo, ganyan po ako magsalita, very direkta po ako at very liberal ako pagdating sa ganitong sitwasyon. Kasi dito po sa Touching Lives ay direkta na po natin itinuturo kung ano yung tama at kung ano yung hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Wala na po tayong pakunda-kundangan pa. Kasi minsan, sa sobrang pagmiminor natin, hindi natin nasasabi ang katotohanan. So, totoo po yun. Sa larawan ng mga iglesia sa panahon ngayon, maraming mananampalataya, matitigas ang ulo. Maraming mananampalataya, problema ng pastor, nagiging dahilan sa sakit ng ulo ng pastor. Pero hindi po ibig sabihin noon ay sila ay hindi na mahal ng pastor at hindi na mahal ng Panginoon. Ang kanina nga lang po, ang ministeryo ng pastor ay mag-alaga
ng mga tao sa church. At ito mismo yung sinasabi dito na ministeryo ng Panginoong Diyos. Dinidilig, binabantayan, dinidilig ng salita ng Panginoon para matutunan at maunawaan kung ano ang mensahe ng Diyos. Binabantayan laban sa mga maling katuruan dahil sa mundo ng kasalukuyan natin ngayon, kalat ang mga maling katuruan, lalo na sa issue ng kayamanan, ng prosperity, at doon sa mga tinatawag nating Diyos-Diyosan. So napakarami po ganyan. So primarily, ang isang trabaho ng pastor yung pagdidilig at yung pagbabantay. Ang totoo po, kaya po meron tayong ganitong live devotion dahil ito po ay napagkasundoan at binigay ng Panginoon na disenyo sa Touching Lives Christian Church dito sa Santo Tomas na maging regular ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang magandang gabi, Pastor Roy. Yan. Din. Okay, salamat po, Pastor. Okay. Ang Touching Lives Christian Church po ay merong daily devotion. Sa lahat po ng church, laging common na ginagawa ng mga tao yung daily devotion. Nagbabasa ng Bible, magsusulat, pagandahan ng notebook, i-explain. Kaya lang ang tawag ko po, pasensya na po kayo, ang tawag ko sa ganung devotion ay tinikling devotion. Kasi po patalon-talon. Kung ano yung makitang verse, ano yung unang mabuklat na verse, ay yun na daw ang kanyang devotion. At yun daw ang word of God sa kanya. Yun daw ang salita ng Panginoon para sa kanya. Samantalang lahat ng salita ng Diyos ay word of God. So dito po sa church natin, sa Touching Lives, ang ginawa po natin na daily devotion ay series. Tuloy-tuloy para tuloy-tuloy ang pagkaunawa. Napapaliwanag ng ayos at nauunawaan ng bawat isa. So historically, nauunawaan. Kaya nga po ang nangyari dito sa atin, nagsimula po kami sa Genesis chapter 1, parang 2.5 years ago, at ngayon po ay nasa aklat pa tayo ng Isaiah. So tuloy-tuloy po yan. Bagamat hindi naman siguro totally matatandaan ng lahat ng tao yung nilalaman sa lahat ng detalye, pero madali na po itong marirecall. At ito po tuloy-tuloy sa biyaya at gabay ng Panginoon ay nagtutuloy-tuloy po yung ating daily devotion araw-araw. Ayan po, minsan walang umaattend, minsan may umaattend, pero biyaya ng Panginoon, bukod sa mga taga-Touching Lives ay naandyan po kayo. Iba't ibang simbahan, mga kaibigan, mga kakilala na nakakasama natin. So, yun po yung mensahe na tinuturo dito na ginagawa ng Diyos yung pagdidilig at pag-aalaga sa kaniyang kawan, sa kaniyang mga tao sa iglesia. At yun po ang sa pagkaunawa ko sa ministeryo ng pastor, ito po ay ang isa sa number 1 na trabaho ng pastor, diligin ang kawan at sila'y bantayan laban sa lahat ng mga bagay na makakapigil sa kanila sa paglago. Ang dalawang talata pong ito, yung verses 2 and 3, ay nagpapakita ng panunumbalik ng pagtangkilik, pagmamahal at pag-aaruga ng Diyos sa kaniyang bayan. Maunawaan natin dito ang pagdidiin na si Yahweh mismo ang nag-aalaga sa ubasan o sa mga tao. Laging dinidilig o pinupuno ng mga pangangailangan, maaaring karunungan o mga bagay na lalong makapagpapalago sa mga tao. Makikita rin ang walang kapantay na proteksyon na ibinibigay ng Panginoon sa kaniyang mga piniling tao. Kaya din ang binabanggit doon sa John chapter 10, yung pag-aaruga ng isang pastol, ang Panginoong Hesus sa kaniyang mga tupa. O kung pamilyar tayong lahat, doon yung awit 23, yung The Lord is my shepherd. Ayan. So, bagamat dito, binabanggit natin na ang Panginoong Diyos ang direktang nag-aalaga at nagtuturo sa ating kapanahunan. Kaya po mayroong mga clergies, mayroong mga pastor na nag-aalaga. Ito po ang ating responsibility. Minsan nakakalungkot lang po, mayroong mga pastor na hindi naman talaga nag-aalaga ng mga tupa. Ang word nga po yung I will pray for you, dapat I will pray for you, P-R-A-Y. Minsan po ang spelling ng pray nagiging P-R-E-Y, I will pray you. So yun po, so pag-isipan na lang natin po at atin pong unawaing maigi. Kasi para hindi tayo maligaw.
Sa John chapter 15, natutunan din natin ang parehong pag-aaruga ng Diyos sa mga sanga ng ubas. Pinapanatili niyang nakakabit sa puno ng ubas, pinuputulan at nililinis upang mamunga ng malusog at marami. Sagana, patunay din ito sa binabanggit do sa John chapter 15 verse 16, may sinasabi doon na ang nais ng Diyos ay ang kaniyang mga tao'y mamunga at manatili ang bunga. Kailangan manatili, ibig sabihin, manatili na sumusunod at nananampalataya sa Panginoong Diyos. Hindi dapat mawala, hindi dapat maligaw. Kaya bigla ko lang naalala, wala sa aking notes, yung mensahe ni Judas na alagaan, saluhin o iligtas yung mga mananampalataya na po pwedeng masira. Sa panahon ngayon kasi ang daming, nabanggit ni Pastor ko doon isang araw, ang daming mga tupa na mga lobo na nagkukunwaring tupa. Maraming kunwari lingkod ng Panginoon pero ang laisin nila ay sirain ang kawan. So mag-ingat po tayo at yan po ang pinakaayaw ng Panginoon. Kasi nga, isa lang naman ang purpose ng Diyos maisama ang mga tao doon sa kanyang kaharian sa kalangitan. At yun nga, yung millennial kingdom na tinatawag natin dito, at nai-establish ng Panginoong Jesus after the Great Tribulation, ay isasama niya doon yung mga taong mananatili sa Kanya. Kaya talagang inaalagaan niyang maigi. Ang nakakalungkot lang yung mga tao na inaalagaan ng Diyos, maraming pagkakataon ayaw magpaalaga. Yan, nagdidesisyon ng sarili nila. At ang gusto ay yung sarili nila ang masunod. Ayaw sundin ang kalooban ng Diyos. Maraming pagkakataon na, Lord, nananampalataya ako sa iyo, but in this particular case, let me handle the situation. So mali po yung ganon. Dapat sa lahat ng sitwasyon, ipahandle natin sa Panginoon. Kasi ay maliligaw tayo sa mga sitwasyon na hindi nakaayon sa direksyon ng Diyos. Nagpapaalala sa atin ng mga talatang ito na upang tayo'y mamunga o lumago sa lahat ng bagay hinggil sa ating pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, kinakailangan tayong manatili o nakakapit o nakadugtong sa Kanya sa tunay na puno ng ubas. Hindi po sa peking ubas. Hindi sa peking puno ng ubas. Ano po kasi merong mga fake vineyards, no? Hindi tayo lalayo o gagawa ng anumang bagay na taliwas sa kaniyang kalooban. Ang sitwasyon ito malamang ay mangyayari sa panahon ng Panginoong Hesus na ang direktang mamumuno sa atin sa panahon ng milenyo, kung saan ang mga taong kasama natin ay pawang mananampalataya at mga tapat na sumusunod sa Panginoong Diyos. Ang kapanahunang ito ay ang pagpapanumbalik ng lahat ng kabutihan at kadakilaan sa mundo. Ito ibabalik ng Panginoon sa mga tao. Ito yung tinatawag na Great Restoration. Kung mayroong Great Tribulation, meron ding Great Restoration. Ibabalik ang pagkakaroon ng tapat, busilak, dalisay na pananampalataya at pagsunod ng mga tao. At ganoon din naman, igagawin ng Diyos talaga, ipaparamdam sa tao yung kaniyang pagmamahal at pagmamalasakit. Yan. Ang sarap ng sitwasyon ng mga bagay na ito dahil ito ay mararanasan nating lahat. All of us are hoping for this end time situation. Magandang gabi, Divine Grace Fabeliar Ramos. Kung hindi ako nagkakamali ay si Divine ay from somewhere in the north, no? Okay. Ipinapakita dito ang pangkalahatang soberanya ng Diyos at otoridad na tuparin ang lahat ng kaniyang ipinangako sa tao. Anuman ang mangyari sa tao o sa mundo, kayang panumbalikin ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa kanyang disenyo at kalooban. Ang imahe ng mainam na ubasan ay tumutukoy sa tunay na kasaganaan na tanging ang Diyos lamang ang makapagkakaloob. Ito ang kasaganaan na taliwas sa kasaganaang ipinapangako ng mundo na pansamantala lamang.
Ang panahong tinutukoy sa mga talatang ito ay nagpapakita ng katuparan ng mga pangakong perpektong buhay ng Diyos sa mga tao na mangyayari sa huling panahon. Well, alam nating lahat, ang buhay natin dito sa mundo ay tila baga hindi mo maintindihan. There are a lot of uncertainties na nangyayari. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta, saan tayo tutungo, ano ang kinabukasan na mangyayari sa atin. Pero dito sa mga talatang ito, nakikita natin yung katuparan na mga bagay na gusto natin. Maaring hindi mangyari sa kapanahunan natin ngayon, pero sigurado na sa huling panahon, pag nawala na yung mga masasamang tao after the Great Tribulation, mangyayari ang yung restoration na tinatawag natin. Okay. Punta tayo sa talatang 4. Sabi dito, hindi na ako galit sa aking ubasan, ngunit sa sandaling may makita akong mga tinik, ang mga ito'y titipunin ko at susunugin. Sa King James, I have no wrath, would that I had thorns and briars to battle. I would march against them, I would burn them up together. Ang talata namang ito ay nagpapakita ng walang hanggan at walang kondisyong pag-ibig at pagmamahal at pagmamalasakit ng Panginoon sa kaniyang mga tao. Sa kabila ng naging kasalanan ng tao sa kaniya, nang sila'y nanumbalik at nanampalataya sa kaniya, kinalimutan niya ang galit sa mga taong ito. At muli silang kinalinga at inalagaan gaya ng nabanggit sa talatang 2 at 3, ang pag-aaruga, pagdidilig at pagbabantay sa kaniyang ubasan. Kabaligtaran ito sa binabanggit doon sa kabanatang 5 verses 5 and 6. Sabi sa Isaiah chapter 5 and 6, kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ng bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Pababayaan ko itong malubog sa mga tinik at damo. Hindi ko babawasan ng labis na dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Uy, salamat Jermaine sa pagsama at napadaan ka dito sa aming live devotion. Ayan, si Jermaine po ay pamangkin ko doon sa Bataan. Yan. So makikita natin na doon sa chapter 5, galit ang Diyos doon sa mga tao, doon sa mga sa Israelita particular, kasi nga naging matigas ang ulo nila. At ang sabi doon ay wawasaki niya, hindi niya ipupruning, hindi niya tatanggalin ng tinik at damo. Nagpapakita ng isang wagas at dalisay na pagmamahal ng Diyos sa tao. Kabaligtaran ang gagawin niya dito sa verse 4 ng chapter 27. Ang sabi niya dito, hindi na ako galit sa aking ubasan. Ngunit sa sandaling may makita akong mga tinik, ang mga ito'y titipunin ko at susunugin. Ibig sabihin, tatanggalin yung tinik. And that is the process of pruning. Pero dito, ang sinasabi niya sa 6, pababayaan niyang malubog sa tinik at damo. So totally, na iba ang sitwasyon. Bakit? Kasi ito nga yung panahon ng restoration. Nawala na ang galit ng Diyos, ibabalik na niya ang pagmamahal at pagmamalasakit sa mga tao. Bakit? Sino ba ang mga taong ito? Kasi itong mga taong tinutukoy sa chapter 27, mga taong nanatili, nanampalataya, sumunod sa Panginoong Diyos. Samantalang sa chapter 5, ito yung mga Israelitang matitigas ang ulo, mga pasaway. Okay, mga kapatid, nasaan ka kaya sa bahaging ito? Ikaw ba yung nasa chapter 5 o nasa chapter 27? Kayo na po yung sumagot sa bagay po na iyan. Kung kayo nasa chapter 5, pwede naman lumipat sa chapter 27. Ano po? Para masaya, magkita-kita tayo doon sa kaharian ng Panginoon. Muli, ang talatang 27 ay nagpapakita ng isang wagas at dalisay na pagmamahal ng Diyos sa tao. Gaano man siya talikuran ng mga tao na inasahan niyang magtatapat at magmamahal sa Kanya, sa huli ay ipinapakita pa rin niya ang Kaniyang pagmamalasakit sa mga tao. Ito yung tunay na walang kondisyon at walang limitasyong pag-ibig. Ang sarap dalahin.
ang sarap damahin ng pag-ibig na walang kondisyon. Yung pag nagsabi ka ng I love you, hindi ka maghihingi ng I love you too. Pagka meron kang hininging response, pag sinabi mo yung partner mo, sinabihan mo ng mahal kita, tapos sasabihin mo, dapat sagutin mo rin ako ng mahal mo rin ako, ay mali po yun. Si demanding na yun, hindi na siya unconditional love. Selfish na po yun, gano'n. Yun po. Ang buhay ng mga lingkod ng Diyos ay maaaring may ganitong level ng pagmamahal at pagmamalasakit sa tao. Ang mga lingkod ng Panginoon dito sa lupa, sa mga iglesia, ay karaniwang binabaliwala at tinatapakan ng mga tao. Subalit sa kabila nito ay nananatili ang pagmamahal at pagmamalasakit ng lingkod ng Panginoon. Alam niyo po, sa mahaba-habang panahon, almost 20 years or more than 20 years kung naglilingkod sa Panginoon, ang dami ko nang naranasang sitwasyon na yung mga tao talagang tinatapakan kaming mga pastor. Si Pastor Roy ay higit pang mas malawak ang karanasan sa akin. At nandyan si Pastor Nanding. So, mas maraba ang karanasan ng mga pastor na ito at talaga namang naranasan ng lahat ng kabigatan, iniwanan ng mga membro, siniraan, tinapakan, pero bandang huli, nandun pa rin ang pagmamahal at pagmamalasakit sa mga taong ito. Well, larawan ng isang pag-ibig at pagmamalasakit na walang kondisyon. Dapat po ang pagmamahal nating mga tao sa kapwa natin ay may ganyan ding sitwasyon. Nung isang araw, diniscuss ko, meron kaming daily devotion na sinesend ko sa GC, yung unconditional love. Ang totoong unconditional love ay nagmumula sa Panginoon. Nagmumula sa agape love. At ito'y hindi naghihingi ng anumang kapalit. Mamahalin mo, pagmamalasakitan mo yung isang tao, kahit hindi ka niya balikan ng kaparehong pagmamahal. So, ayan po. Ang totoong pagmamahal ay hindi naghahanap ng anumang kapalit o ng anumang kondisyon. Kasi pag may kondisyon at hindi na natupad ang kondisyon, ay paano hindi mo na siya gusto, hindi mo na siya mahal. Ayan. Hindi ko alam kung mayroong mga pastor o lingkod ng Panginoon na hindi nakaranas ng pagmamalabis ng mga tao sa church. Palagay ko, wala. Kung meron man, bihira lang. Sabi ko nga sa inyo, napakarami kong naranasan na sitwasyon na iwanan ka ng mga tao na minahal mo, pinagkatiwalaan mo, inalagaan mo, diniligan mo, sabing gano'n doon sa naunang talata. Pero bandang huli, akala mo forever yung relationship, pero bandang huli iiwanan ka rin pala. Pero isang bagay po na napatunayan ko, ang Panginoon ang nag-iisang bagay, ang nag-iisang Diyos, no? Na hindi tayo iiwanan. Mahal niya tayo, ano man ang sitwasyon natin. Magkamali man tayo at magkasala. Ang mga pastor, napakabanal ang tingin ng mga tao at ginagalang daw at inirespeto. Pero once na nagkamali ng kahit napakaliit na pagkakamali, isusumpa na. Kailangan, kulang na lang ay dikdikin ng mga miyembro sa simbahan. Ayan. Ang isang ang totoong unconditional love ay hindi naghihingi ng kapalit. Ito ang isang napatunayan ko nga sa mahabang panahon ng paglilingkod sa Panginoon. Kung merong unconditional love ang Diyos at ang kanyang mga lingkod ng tao, meron ding unjustified or unmerited hatred and dissatisfaction sa buhay ng mga lingkod ng Diyos. Yun nga, kasi nga, yung isang kasabihang sekular na no one is indispensable. Kahit gaano ka-importante yung pastor, kahit gaano kagaling, kagandang ginagawa, sa isang maliit na sitwasyon ay pwedeng gawa ng mali, pwedeng sirain ng mga tao, pwedeng ibagsak, pwedeng iwanan. Kahit gaano kaganda o kabuti, sa huli ay hindi ka pa rin makakasigurado ng resulta o ng pagtrato ng Diyos. Sa kaunting pagkakamali ay maaari kang husgahan at talikuran. Subalit hindi ito dapat maging hadlang sa paglilingkod. Ito'y nagpapaunawa sa mga tunay na nagbigay ng buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Mararanasan ng lahat ng lingkod ng Diyos ang mga mabibigat na sitwasyon sa mundo sa kamay ng mga taong minamahal at inaalagaan nila. Yan ang realidad sa mundo
ng paglilingkod sa Panginoon. Sabi sa John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Isa sa testing point ng mga gustong maglingkod sa Panginoon o ng mga nagiging pastor ay yung pagkaranas ng mabibigat na bagay. Subalit, gaya ng nabanggit sa mga naunang talata, may panahon na ang Panginoon mismo ang magbabalik ng dakilang pagtrato sa kanyang mga lingkod. At pag ang magandang bagay ay sa Panginoon nangyari, yun na ang pinakamainam sa lahat. Sa huling bahagi ng talatang 4, binabanggit ang salitang ito, ngunit sa sandaling may makita akong mga tinik. Ang mga ito'y titipunin ko at saka susunugin. Ang mga pahayag na ito ng Diyos ay nagpapakita ng patuloy at walang hanggang pagkalinga ng Panginoon sa atin sa kaniyang mga pinili. Ang mga tinik ay imahe ng mga bagay na humahadlang sa paglago ng mga tao o ng mga mananampalataya. Hindi hahayaan ng Diyos na manatili ito sa buhay ng mga taong kanyang minamahal at ililigtas. Kaya aalisin niya ang mga tinik na ito at ilalayo ito sa atin. Ang mga tinik na iyan ay imahe ng mga maling ugali, pagkatukso sa kasalanan, panlalamang o pagiging makasarili at marami pang iba na nagpapanatili sa atin. Sa atin ay dadalhin tayo sa mga maling o mga maling sitwasyon sa buhay, kapahamakan. So mga kapatid, mag-ingat po tayo. Paaring part tayo ng isang simbahan, titingnan natin ano ba yung itinuturo sa atin sa simbahan na yan. Titingnan natin ano ba yung laman ng preaching ng ating tagapanguna. Ano ba yung mga sistema sa simbahan. Baka sa bandang huli, dadalhin tayo nito sa kapahamakan. Yan po. Very liberal po uli ako, sasabihin ko sa inyo sa mga ganitong kaparaanan. Kasi ang number one purpose po natin, bakit tayo naging pastor, ay maisaayos ang kalalagayan ng mga mananampalataya. Hindi po ako yung pastor na nambobola para manatili ka lang dito sa loob ng church. Kasi kung may masama kang ugali at may kailangang ugali na kailangan i-address para maging maayos ka, i-address ko yan. Kahit na magdabog ang tao, kahit na magalit sa akin. Kasi pagka hindi ko in-address, para lang ako nakikipaglokohan sa kanya. Bandang huli ako ang mananagot sa Panginoon. So yan po, alam ko na maraming makamisinterpret sa sinasabi kong ito, matapang na pastor pala ito at hindi po pwede yung hindi siya sumusuyo sa miyembro. Hindi po talaga. Ipinapaliwanag ko ng maayos yung tamang sistema. Kapag nakita kong ayaw mo magbago, ay hahayaan kita. Kasi yun po ang ministeryo ng pastor Yun ang gawain natin. Kailangan natin ituro ang tama. Kailangan namang yung mga tao ay sumunod. Kasi po sa panahon ngayon, maraming mga Kristiyano daw na lumalaking spoiled, lumalaking malambot ang puso, hindi nauunawaan ang eksaktong pamamaraan ng Diyos. Bakit? Kasi hindi tinuruan, hindi ginabayan ng mga nangunguna sa kanila. Kaya bandang huli, binabanggit ko nung isang araw, they are expecting to be saved. Inaasahan nila na sila ay maliligtas. Pero Matthew 7:22 and 23, ano ang sabi sa kanila ng Diyos? Magsilayaw kayo sa aking harapan. Kailanman ay hindi ko kayo nakilala. And yet, ano ang sabi sa naunang talata? Sila ay naglingkod, sila ay nagpalayas ng masamang espiritu, gumawa ng mga himala. So mga Kristiyano, gumagawa, naglilingkod sa iglesia, and yet, pinalayas ng Panginoong Diyos. So yun po, mas maganda na maging tapat. Yan. Sa panahon ng pagtatanggal ng mga tinik na iyan, maaari tayong makaranas ng sakit, galit o inis dahil tatamaan ng ating ego, mga emosyon at personal na kaunawaan. Subalit dapat maging bukas ang ating kaisipan at pananaw sa mga pamamaraan ng Diyos sa ating mga buhay. Kapatid, baka kaya ka nakakaranas ng kahirapan, baka kaya ka nakakaranas ng sakit, ng bigat ng damdamin dahil inaalis ng Diyos ang mga tinik sa puso mo. Wala pong tinik
naaalisin na, ay masasarapan ka pa, ang sarap naman mag-alis ng tinik. Hindi po ganun. Masasaktan ka talaga. Bakit ka nasasaktan? Kasi ipinapaunawa ng Diyos sa iyo na mali ang ginagawa mo, na mali ang attitude mo. At gusto ng Diyos, maiayos ka, maitama ka. At yun ang nais, no? Magandang gabi, Sister Ana. Salamat. Okay lang yan. Sige, join ka lang. Sister Ana ay kasama natin sa Touching Lives Buhat sa 13 Martires, Cavite. Yan. Ang sigurado, hindi hahayaan ng Panginoong Diyos na manatili tayo sa tinik at mga pagkakamali. Hindi niya hayaang mabaliwala ang naging pagpapakasakit ng kanyang anak na si Jesus dahil lamang sa mga maling damdamin o emosyon o pananaw ng tao. Sisiguraduhin ng Diyos na kung ang anong sinimulan niya sa atin ay tatapusin niya. Philippians chapter 1 verse 6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Sa John chapter 15, kung ating babasahin ito, detalyadong ipinahayag ng Panginoong Hesus ang kanyang mga ginawa para tayo ay panatiliin sa Kanya at lalong lumago upang mamunga, sumagana at manatili ang bunga. Mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon ang magpapanatili sa ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Hindi ang ating galing, hindi ang ating yaman, hindi ang impluwensya natin sa mundo, hindi ang mga politiko, hindi ang mga bagay na ginagawa natin. Sa halip, ito ang biyaya ng Diyos, yung mercy ng Panginoon. So tayo'y manatiling kumapit sa Diyos at alamin natin kung ano yung ating nagagawang mali at isuko natin sa Panginoon at magpalinis tayo sa Kanya. Ipakaayaan natin na ang Diyos ay gumawa sa buhay natin, tanggalin ang mga tinik at tayo ay dalhin niya sa tamang kaparaanan o sa tamang mga sistema sa buhay. Maraming salamat mga kapatid. So for the meantime, bagamat ang sarap tumalakay pa ng mga susunod na talata, ay tatapusin po muna natin pansamantala sa gabi pong ito. Hanggang verse 4 po tayo, and probably tomorrow we will discuss another set of verses sa chapter 27. Salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pagsama. Nawa kahit sa kaunting bagay ay natuto at nakapagbahagi ako ng karunungan sa inyo. Sa biyaya ng Panginoon, tayo po'y magpatuloy na lumago, magpatuloy tayong mag-aral at magpalalim sa karunungan na nagmumula sa banal na kasulatan. Tayo po'y magwakas sa isang panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat pong muli, Panginoon, sa iyong pagsama at paggabay sa amin sa gabi pong ito. Salamat sa karunungan, salamat sa paggamit mo sa akin, salamat sa mga bagay nito, at salamat sa mga kapatid, Panginoon, na pinakonect mo, pinajoin mo sa gawain ng talakayan sa gabi kong ito. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy na gabayan, patuloy na ituro sa kanila ang mga mabubuting bagay na makapagbibigay kaluguran sa iyo at patuloy silang makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain po at gabayan ng bawat isa, anuman ang sitwasyon na pinagdaraanan, anuman ang mga kakulangan sa buhay ko po ang magpupuno, at anuman ang mabigat na bagay sa buhay nila, buhay namin, ay ikaw po ang magpapagaan. Dakilang Diyos, para sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Salamat po. Salamat. Brother Edgar, Pastor Claude, si Susette, medyo nahuli. I-review mo na lang, Seth, yung ating video. Salamat, Sister Babes, Irene. Sino pa ba mga kasama natin dito? Ayan. Si Divine, si Ate Marilyn, Gertrudes, ayan, si Ate Josie from Antipolo. Salamat kapatid. Salamat sa iyong pagtitiyaga. Kita-kita po tayo bukas. Same time, alas 7 ng gabi.